bago rin ako buksan niyo po yung Bible niyo sa 1 John chapter 3 or hindi pala 1 John, 3 John. 3 John verse 5. 3 John verse 5. Pinakadulo po yan na ng halos dulong-dulo na, malapit na yan sa Revelation. Okay? 3 John verse 5. Kasi isang chapter lang yan. Isa yan sa pinakamaikli na chapter o verse or book sa Bible, yung 3 John. Okay, so bago tayo magbasa, pwedeng tumayo tayo, babasahin natin ang verses 5 hanggang 8. But bago yan ay maraming salamat sa lahat ng mga nag-sacrifice for the youth camp. Amen? Thank you so much for for the sacrifices, yung naging offering natin. Malaking tulong yan at church. Pag-pray niyo to, isang desire ko is we will tawag dito yung we will encourage a group, yung bang magkaroon tayo na uli ng mga batch of young people, college and high school, and even singles, na magkaroon sila ng heart for the Lord. Okay? Ang desire ng puso ko is merong tawagin ng Panginoon sa kanilang batch. Okay, may mga tawagin mula sa ating high school, college, and singles. Okay, at hindi healthy ang ating church kung wala nang tinatawag ang Panginoon mula sa ating church. Okay, it means parang wala silang tiwala sa Diyos na tumawag sa kanila. At the same time, hindi sila natututukan talaga dahil kung tunay na kung merong talagang makita nila yung napakagandang ginagawa ng Panginoon, especially for the man and woman of God, maraming may encourage. And I'm thankful na may mga ilan sa ating mga young people na they are praying na para sila yung makapag-aral ng Bible college, not just Bible Institute but also Bible College. Okay, so 3 John verses 5 to 7 or verses 5 to 8. Basahin natin ito yung sinulat ni Apostle Paul o si Apostle John sa mga mananampalataya, no? Ang sabi nga dyan sa verse 5, ready go? Basahin na lang po natin ng sabay-sabay. Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren and to strangers, which have borne witness of thy charity before the church, whom if thou bring forward on their journey, after a godly sword shalt thou do well. Because that for his name's sake they went forth, taking nothing on the Gentiles. We therefore ought to receive such that we might be fellow helpers to the truth. Okay, so sabi po dito, makikita natin dito yung things na kailangan na gusto ko pang makita niyo po dito yung sinabi sa Bible na Beloved, thou doest faithfully. Okay? Yung kanilang ginagawang sacrifice and they're doing it faithfully to the Lord. At the same time, yung sinabi rin na hindi lang they're doing faithfully but also they were born witness. Okay, makikita natin yung their love was witness in their sacrifices. Dahil yung sinabi yan, they born witness, yung witness of thy charity before the church. Nakikita nila yung kanilang pag-ibig, yung kanilang sacrifices mula sa mga churches. At the same time, yung sinabi rin dyan sa may verse 7, because of for His name's sake, na ginagawa natin for the name's sake of the Lord, no? At ang sabi rin dyan, we will also fellow helpers of the truth. Okay? So, sa Apostle John, pinapakita niya na yung lahat ng ginagawa natin, hindi yan in vain. And I pray na kapag may ginagawa tayo sa Panginoon, huwag tayong malupaybay, man. I know na one of the things na the more we do something, especially if we are doing something in a long time, anong tendency? Sometimes nangihinawa, sometimes nanlulupaypay, sometimes tinatamad ng gawin kasi matagal nang ginagawa. Pero sabi dito, we need to do it faithfully. Amen? At ayan natin na ma-witness ito ng maraming tao at magpatuloy tayong gawin ang isang kalooban ng Panginoon, lalong-lalo na kung kalooban ng Panginoon, manatili tayong maging matapat hanggang sa pagdating niya. Amen? At ang pinakano natin dito is, ang message natin ngayong umaga, never forget the reasons why we give and sacrifice for mission. Okay? Never forget the reasons why we give and sacrifice for mission. So bakit mahalaga yung natin? Kasi
kung titingnan natin, sometimes yung faith promise natin, pwede nating tinitingnan natin na nanlulupaypay. Parang tinitingnan ko yung March, April, parang sabi ko, Lord, something wrong dahil dati nai-hit natin pero bakit ngayon parang hindi nai-hit? So baka may nanlulupaypay. Pero I just want to remind you for the reason, yung mga reasons why we give and sacrifice for mission. Total, last Sunday school na natin sa Connected to God's Economy. Amen? Okay, so tayo muna yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli ay dumudulog sa inyong trono. Nagpapasalamat po muli kami Panginoon sa inyong biyaya at awa sa bawat isa po sa amin. Lord God, dinadalayan ko po na kayo pong muli Panginoon na kumuusap po sa bawat isa sa amin. Na makita namin Panginoon ang reason, mga reasons Panginoon, mga main reasons bakit kami po Panginoon na nagbibigay sa gawaing misyon. Tulungan niyo po ang bawat mananampalataya na hindi po manlupaypay sa ginagawa nilang sacrifices. But help us, Panginoon, na gawin namin ito faithfully. Gawin namin ito, Panginoon, para maging witness sa marami pa pong mga churches kung paano niyo po ginagamit ang Laloma Baptist Church, ang bawat miyembro, para, Panginoon, gawin namin, Panginoon, na magbigay kami ng may kagalakan sa inyong puso, mula sa aming mga puso, para sa gawaing misyon. Pagpalain niyo po, Panginoon, at bigyan niyo rin po ako ng wisdom, bigyan niyo po ako ng matamang salita sa mga bagay, Panginoon, na aking ipipreach, Panginoon, at dalayan ko po na kayo pang manguna through your Holy Spirit. In Jesus I pray. Amen. Pwede tayo mo po? So never forget the reasons why we give and sacrifice for missions. Sabi ko nga, I know na dito kapag tayo ay if you are doing it for a long time, it will exhaust you to cease or para uminto. But remembering our reasons will empower us to continue. Okay? Kapag ginagawa natin ng isang bagay na matagal na, later on nag-iisip ka Lord, parang nakakapagod ng gawin. Okay? Parang, Lord, pwede bang magpahinga saglit? Pero kapag na-remind tayo for reasons, then we will be empowered to continue. Na makita natin kung bakit tayo dapat magpatuloy. Kasi mahalaga na sa ginagawa nating pagbibigay, makikita natin yung reason. Kasi hindi lang tayo nagkakaroon ng mission for a purpose na maging kilala ang Laloma Baptist Church. No. Kung magiging kilala lang ang Laloma Baptist Church, para doon lang ang pinaka-reason, hintuan na natin. Pero kapag meron tayong mas matinding reason, especially reason na para sa Panginoon, huwag tayong manlupaypay. Amen? So we need to continue. One of the things na gusto ko lang makita natin dito, I know a lot of members, I know the sacrifices of many members. I know na may mga iba sa atin na grabe mag-sacrifice. At personally, sa amin din sa family. Okay, iba yung aking commitment, iba yung commitment ni Sister Larnie, iba yung commitment ng mga bata. And sometimes pag nag-usap-usap kami, para bang halos wala na talagang maiwan. Even sa meron kami natatanggap na parang love gift na dumidiretso yun kay Sister Larnie dahil siya yung nagbabudget ng dahil mula sa support ko wala akong naibibigay para sa dito yung expenses namin sa bahay. Pero meron kami natatanggap na love gift ng ginagawa ko is yun ang binibigay namin na para sa bahay. And sometimes pagka nakita natin mga sacrifices natin and sometimes pag binulungan tayo ng jablo, nasasabi ng jablo, wala ka bang panahon wala ka bang ibibigay para sa sarili mo? Wala ka bang ibibigay na para bang ikaw naman ang isipin mo yung sarili mo? Okay? Pwede tayong manlupaypay. Pero isang bagay na makita natin, kung tayo ay nagbibigay, ipaalala natin sa sarili natin yung mga reasons. And I appeal sa lahat ng mga members sa church that are sacrificially giving to the church, giving to the faith promise. Do not grow weary in giving, amen? Let's just continue faithfully, amen? Okay? Dahil ang alam ko na makikita natin kung paano mag-work ang Panginoon sa buhay natin. At the same time, dun sa mga iba na hindi pa naging bold, I appeal din sa inyo, kung wala pa kayong bahagi sa faith promise mission, sa faith promise giving, be involved. Take part. Take part. Okay? Hindi pa tapos hanggang ngayon, hindi pa tapos ang yung paglalagay ng commitment. Kung gusto mong magkaroon ng commitment, okay? Maglagay ka pa ng commitment. Ako nga nag-iisip pa Lord, meron pa bang way para
makapagbigay pa beyond doon sa binibigay ko. Okay? Halos yung aking allowance, pag nilagay ko sa envelope lahat ng allowance ko, may sobre pa akong blanco na magpi-pray pa ako ng ilalagay doon. Pero biyaya ng Panginoon. Every month, napupulpil, amen? Every month, nakakayanan. Hindi ko sinasabi to para gayahin nyo, no? Iba-iba yung level of faith natin. But as your pastor, I need to lead. Siguro, isa ako sa pinakadapat na mataas. Not in alam ko may mga iba sa inyo na makakapagbigay ng higit sa aking binibigay, pero sa percentage, by percentage, gusto kong ako yung pinakamataas. Okay? 105% ng aking allowance binabalik ko, amen? Okay? Pero isang bagay na makita natin dito, I pray na hindi tayo manlupaypay. Alam ko maraming need. Sino sa inyo may need financially? Taas ang kamay. Okay? Lalong-lalo na sa mundo natin, no? Kahapon nagulat ako medyo, sabi ko sa misis ko, parang nakakatakot naman yung yung nakita namin nung bumalik kami dito sa church. Alam niyo bang kahapon nang papaikot kami, di ba, piyesta, may mga Pero nagulat kami, ilang military trucks ang nandyan sa gilid. Hindi lang hapat. Hindi lang hapat. Ang dami noon, puro military trucks. Diyan sa may nakaparada diyan sa malapit sa ating Sabi ko, parang may mangyayari ngayong gabi no? Parang nakakatakot pag nakakakita ka ng maraming mga tawag dito, mga military dahil parang may something na We just need to pray for our government, amen? Pero alam nyo, kahit na anong mga problem, at honestly, nung tayo na nag-preach ako doon sa May Morong at meron akong shinare ko yung huling i-remember natin tong Malakay chapter 3. Alam ko, napag-aralan nyo to sa Sunday School lesson. Pero ibalik ko sa inyo yung pagpapala sa Malakay chapter 3 verse 10 to 12. Tingnan nyo yung Malakay chapter 3. Kung meron tayong need, okay? If you have need financially, if you want your best business o kaya yung work ninyo i-bless ng Panginoon, unahin muna natin to bago tayo sa faith promise. Yung Malakay chapter 3 verse 10 hanggang 12. Okay? Ang sabi yan, bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house and prove me now herewith, saith the Lord of hosts. Gusto ko makita nyo tong blessing of tithing. At paulit-ulit ko tong sasabihin because I know na may mga iba sa atin nagdududa pa sa tithing. Sabi ko nga sa inyo, ang tithing hindi kasalanan. Katulad nung sinasabi ng internet. Okay? Bigyan nyo ako ng isang verse na sinabi sa Bible ng tithing kasalanan. Hindi yan kasalanan at hindi yan pinigil. Dahil yan ay sa Book of Malakay, yan ay tinatawag na transitioning book. Ibig sabihin, kung ano yung in-emphasize sa transitioning book, ini-encourage silang gawin pagdating sa New Testament. At the same time, sa New Testament, ang pinaka-emphasis sa New Testament is, after we give our tithes, we need to give to faith promise, to mission, para i-bless tayo ng Panginoon. Alam ko, very ito, no? Sa mga bisita po namin, hindi ko po ito tinuturo para tawag dito sa church namin, kundi tinuturo namin ito dahil ito yung way ng Panginoon para i-bless tayo. At hindi ko ito tinuturo na hindi ko ito ginagawa personally. Ibig sabihin ko, ano yung tinuro ko dito, mas gagawin ko higit sa lahat, no? Dahil gusto kong ipakita sa inyo kung ano yung blessing. Okay? At personally lang pinagpipray ko, Lord, ipakita mo nga sa mga tao ng church na to, ang pagpapala ng Malakay chapter 3 verse 10 to 12 if we will do it honestly. Sometimes kasi hindi tayo honest kaya hindi tayo binibless. Okay? Tingnan niyo to, no? If we are honest enough to give to give our tithes, ang sabi diyan, ano yung mga things na blessing natin? Isa-isahin ko yung mga blessing ulit. Okay? If we will give the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house and prove me now herewith, said the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall be no room enough to receive it. First blessing ng tithing is God will open windows of blessing. Ibig sabihin, more opportunity of blessings. Pangako yan ng Panginoon. Merong way ang Panginoon na mag-bless. Amen? Amen? Naniniwala ba kayo sa blessing? Okay? Once na binibigay natin ang ating tithes, alam nyo, nakakatuwa ang Panginoon dahil
Pag binigay mo yung tithes mo sa Panginoon, yung mga bagay na gusto mong bilhin para sa sarili mo, ang Panginoon na magbibigay eh. Sabi ko nga sa inyo, karamihan kuminsan nahihiya ako na mag-isuot yung mga bagay na binigay sa akin kasi baka isipin nyo yung ano ba, yung tawag dito, pastor meron ka lang ganyan na ano. Pero sa totoo lang, iniisip ko nga sabi ko, Lord, paano ko isusot ito? Hindi ako sanay. Honestly, hindi ako sanay magsuot ng ganitong kulay ng sapatos na brown. Sanay ako black. Okay? Hindi ako sanay magsuot ng rubber shoes. Pero pag may nagbibigay ng rubber shoes, alam niyo yun, parang meron nga binigay na rubber shoes hanggang ngayon hindi ko pa binagamit kasi parang alam niyo yun, hindi ako sanay na ganun kaputi yung rubber shoes. Gusto kong rubber shoes yung kulay itim. Kung pwede lang itim lahat. Para pwede kong isuot na parang formal pa rin ako. Okay? Pero may mga times na kailangan ko isuot dahil binigay amen? Okay? May mga bagay man na hindi mo alam kung sino magbibigay sa'yo kapag ikaw ay nagbibigay ng tithes. God will make several opportunities, several ways of blessing. Number 2, and I will rebuke the devourers for your sake. Another thing na makikita natin dito sa verse 11, God will rebuke the devourer. Ibig sabihin, God will protect your blessings. Ipoprotect ng Panginoon yung blessing. Doon sa murong nung nagpipreach ako regarding this, sa lahat ng sinabi ko, sabi, isa sa bagay na hindi nila makalimutan, yung Malakay chapter 3, verse 10 to 12, dahil sabi nila, Pastor, totoo yun. No, kapag tayo ay nagtatites, lahat ng mga bagay na binibili natin, lahat ng mga bagay, even yung trabaho natin, ipoprotect ng Panginoon, i-rebuke niya yung devourer. Imagine mo, kabibili mo lang ng cellphone, sira agad, nabasag agad yung screen, kasi hindi ka nag-tites. Amen? Kabibili mo pa lang, kalalabas mo pa lang ng motor, gas-gas na. Maya't maya, para bang, alam yung Panginoon kapag tayo ay nagbibigay ng tithes natin, yung lahat ng mga bagay na natin, nandun yung protection. Amen? Kayang i-protect ng Panginoon. No? Kapag nagbibigay tayo ng tithes. Sa third, nasabi dito is, hindi lang yan, kundi, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time of the field, said the Lord. Ang sabi dito, hindi i-destroy ng Panginoon. He shall not destroy the fruits of your ground. God will not allow your fruit to be wasted. Yung word na prevent from losing your blessings. Okay? Sino sa inyo gusto nyo yung savings ninyo hindi mawala? Amen? No? Pag hindi tayo nag-tithes, baka pati savings madamay. Amen? Amen? Okay? Sabi dito, hindi ialaw ng Panginoon na ma-destroy yung fruit natin, even yung ating fruit, hindi makakasyan. In the time, sabi dito, before the time of the field, verse 12, and people will call you blessed. Okay? Yung testimony of God's faithfulness in your life. For blessing sa tithing. Ang question ko, bakit maraming Kristiyano hindi na-experience ang blessing ng tithing? Why? Because they are not honest in tithing. Amen? Amen? Alam nyo, maging honest kayo sa tithes nyo. Kasi kuminsan, sabi ko doon sa yung inano ko nga na madalas, isang reason bakit hindi tayo nagtatites honestly because marami tayong utang. Okay? Dahil sa dami ng utang natin, ang tendency, kung ano yung naiwan, ano yung naiwan doon na nakaltas na, doon na lang tayo nagtatites, pero hindi yung tithes. Ang tithes mula doon sa gross. Kung magkano yung binigay sa atin, ibigay natin. Now, bakit hindi natin na-experience yan? Kasi hindi na tayo honest. Pag-pray mo to, no? Lord, bigyan mo ako ng wisdom na magtiyaga at huwag mangutang. Amen? Amen? Church, kaya ba natin na, di ba sabi ko nga, sino sa inyo nakatikim ng miswa dati o nag-ulam ng miswa? Hindi lang dati, kung minsan nakakatikim pa rin hanggang ngayon ng miswa. Amen? Sino sa inyo nakatikim ng dinengding? Ano yung dinengding? No? Sabi ng isa, Pastor, pati dingding kinakain, hindi dingding 'yon. Ang dinengding yung lahat ng gulay, pinaghalo-halo, tapos nilagyan lang ng tawag dito bagoong, tapos na. Okay? O kaya lagyan mo ng dried fish, yun na yun. Okay? Alam nyo, para hindi tayo mahirapan sa alam nyo, isa sa nagpapahirap sa Christian life, pag nangungutang tayo.
Kasi ang utang, palaki ng palaki yung interest. At nabubuhay ka na lang para sa ang pinakaginagawa mo is nabubuhay ka at nagpapagod ka para dun sa nagpautang sa'yo. Amen? Amen? Okay? So, para mabayaran natin yung utang natin, pag-pray natin, Lord, tulungan mo ako makontento muna ngayon. Kung ano yung meron, yun muna, amen? Huwag mo nang bibili ng kung ano-ano habang kailangan bayaran yung utang. Habang maikli ang kumot, matutong bumaluktot, no? Okay? Para may bigay natin yung tithes natin ng honest. Another thing, sometimes ito, no? Huwag kayong magbibigay sa mission hanggat hindi pa kayo honest sa mission, sa giving, sa tithes. Kasi baka ginagawa nyo, hinati-hati nyo. Ang tithes mo, ginawa mong part ng tithes, tapos yung iba is faith promise, yung iba is sa building. Hindi tithes yun. Okay? Naging dishonest tayo doon. Alam niyo, wag muna kayo magbigay sa building, wag muna kayo magbigay sa faith promise kung hindi ka pa full talaga sa tithing. Kasi sabihin ko sa inyo, once na nagbigay kayo ng tithes, imagine mo ang daming blessing. Oh. Amen? Ang daming blessing. Maraming opportunity at sino sa inyo gusto nyo maka-experience ng blessing na hindi nyo inaakala? Yung bang sometimes maraming blessing doon sa mga bagay na sa mga taong expected natin. Pero mas masarap tumanggap ng blessing sa mga taong hindi mo expected. Amen? Amen? May mga taong hindi mo expected Nakasama ka sa magiging blessing sa Kanya. Okay? Hindi mo ina-expect na magbibigay pero yan yung sinasabi ng Panginoon pag nag-tithes tayo. Maraming opportunity of blessing. God will rebuke the devourer. That's why yung sweldo mo, hindi mapupunta yan sa sakit mo. Amen? Hindi yan mapupunta sa kung iba't ibang bagay na mga parang gastusin na biglaan kasi i-rebuke ng Panginoon yung devourer. And He will make sure na yung blessing, yung savings mo, hindi mawawala. Pinaghirapan mo, tapos bigla lang nawala dahil hindi tayo nag-tithes. Okay? And people will call you blessed at makikita nila yung testimony ng God's faithfulness. So church, bago kayo yung reasons why we give in missions, make sure gawin mo tong tithing. At ako naniniwala dito. Ang isang taong nagta-tithes, hindi mahirap magbigay sa ibang bagay, especially sa mission or building. Alam niyo kung bakit? Kasi maraming blessing. Nakuha niyo? Maraming blessing. Okay, sa mga bisita po, hindi po ako nagpipreach regarding sa dahil gusto ko lang makita ninyo yung way at nasa sa inyo, subukan lang ninyo. Dito sa church, ako yung sabi ko nga, kung ano yung tinuturo ko, ina-apply ko at gusto ko rin maging pagpapala sa church natin. Okay? Amen? Okay ba kayo? Okay? Subukan nyo maging honest sa tithes natin. Okay, so four things regarding sa yung reasons why we give and sacrifice for mission. Number 1 is we give to mission because of the Savior's mandate. We give to mission because of the Savior's mandate. Okay, doon sa PowerPoint, sinasadya ko talaga yung word na Savior na mayroong letter U. Ginagamit ko kasi yung kung ano yung nakalagay sa King James. Okay? So, Savior yan sa New English, pero okay lang din, nalagay natin siya sa merong letter U, no? Savior's mandate. So, we give to missions because of the Savior's mandate. Makikita natin dito yung sinabi sa 1 John chapter 4 verse 14. 1 John chapter 4 verse 14. And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Okay, ano yung pinaka-goal ng Panginoon? Ang pinaka-goal ng Panginoon, the main reason why the Lord Jesus Christ was sent to the earth is to be the Savior of the world. Okay, to be the Savior of the world. Ang gusto ng Panginoon, lahat ng tao maligtas. Hindi siya tagapagligtas lamang ng Hudyo, hindi siya tagapagligtas lamang ng mga bansa na may takot sa Kanya, kundi tagapagligtas siya sa lahat ng bansa. Amen? Sa buong mundo. Ang sabi nga dyan, makikita niyo yung desire ng Panginoon. God wants all men to be saved. 1 Timothy chapter 2 verse 3. 1 Timothy chapter 2 verse 3. Ang sabi diyan, for this is good and acceptable in the sight of God.
Sabi yan sa may ano, 1 Timothy chapter 2 verse 3, "For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and come to the knowledge of the truth." Anong gusto ng Diyos? All men to be saved. He wants every man or all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. So ibig sabihin, ang Great Commission is not just bound sa Laloma lang na area, hindi lang sa Quezon City, hindi lang sa Pilipinas, but in every place. Okay? In every place. Now, gusto kong makita nyo to. Ang Diyos, sinent ang kanyang anak kasi ang kanyang anak is magiging Savior of the world. Ang Diyos, gusto niya lahat ng tao masave. Kaya pagdating sa Great Commandment or Great Commission, tingnan niyo yung mandate sa Great Commission. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Let me remind you na ito yung gusto ng Panginoon. "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world." Amen. So sa Great Commission, tatlong bahagi po yan. First is to preach the gospel. At yung preaching the gospel is not just in our locality, kundi sa buong mundo. That's why continuously sa church natin, china-challenge natin. Okay? Na I-pray na may mag-surrender for mission. Thank God for Bible College in different places na nanggagaling sa iba't ibang churches. Pero maganda kung galing sa sarili nating church. Amen? Amen? Pag-pray natin yan. Kaya someday magkaroon tayo ng mga ibang missionary ulit sa both local and foreign. At ang gusto ng Panginoon, hindi lang sila masave, we need to teach them hanggang sila ay mabaptize, and also to teach them to observe all things dito sa salita ng Diyos. Kaya meron tayong church. Now, ito yung kanyang promise. Tingnan niyo mabuti, no? Ano yung gusto ng Diyos? Gusto niya lahat ng tao maligtas, ang Panginoon na tagapagligtas ng lahat, at ang sinabi niyang Great Commission is para sa lahat ng tao sa mundo. Pagdating sa verse 19, atras lang tayo ng konti. Tingnan niyo sa verse 18 rather. Matthew chapter 28 verse 18. Ito yung promise ng Panginoon. At ito yung gusto ko ipaalala sa inyo bakit tayo nagsasacrifice. Because ang sabi dito, "And Jesus came and spake unto them saying, All power is given unto me in heaven and in earth." Alam niyo yung promise na yan? Na sinabi ng Panginoon, bago niya sabihin ng Great Commission, gusto ko ipaalala sa inyo that all power is given unto me in heaven and in earth. Parang sinasabi ng Panginoon, ako na nag-uutos sa inyo na inyong Panginoon ay may kapangyarihan sa langit at lupa. Amen? Anong ibig sabihin ng Panginoon? Tingnan nyo sa Psalms 89 verse 11. Psalms 89 verse 11. Kapag tayo nagkaroon ng desire para tayo ay magpagamit sa Panginoon at suportahan natin ang gawain mission, sabi dito, "The heavens are thine, the earth also is thine." Sabi sa Bible, pag-aari ng Diyos ang langit, pag-aari ng Diyos ang mundo. "As for the world and the fullness thereof, thou hast founded them." Lahat ng mga tao na nandito sa mundo, lahat ng bagay na nandito sa mundo, pag-aari ng Diyos. The same thing na sinabi sa New Testament, 1 Corinthians chapter 10 verse 26. "For the earth is the Lord's and the fullness thereof." The earth is the Lord's and the fullness thereof. Alam nyo, every time we claim, every time na pinagpipray natin, "Lord, gusto kong maging bahagi sa gawaing misyon. Gusto kong magkaroon ng desire na marami pang masuportang missionary." Alam nyo yung sinasabi natin sa Panginoon, "Lord, parang ganito. Lord, tulungan mo ako na maging blessing." Then sabi ng Panginoon, "Then akong bahala sa iyo. Yung pag-aari ko na langit at lupa, lahat ng resources, kaya niyang i-bestow sa atin kung tayo magpapagamit sa Kanya." Ibig sabihin, walang hangganan. Ako, nasa 105% ulit, pero iniisip ko, "Lord, alam kong may kakayanan ka pa na para i-bless ako, para maging blessing pa." Amen? Kasi ang Diyos ang may-ari ng lahat. Nakukuha niyo bang ibig sabihin? Tanungin ko kayo, sino ang may control ng boss ninyo? Saan galing ang promotion? Di ba sabi sa Bible, ang promotion hindi galing sa east, hindi galing sa west, hindi galing sa south, kundi galing sa
north. Ibig sabihin, galing sa Panginoon. Sino ang kakausap sa boss mo para i-promote ka? Kaya ng Panginoon na kausapin ng boss mo para i-promote ka. Kaya ng Panginoon na kung ikaw ay businessman, kaya ng Panginoon na lahat ng mga client na yan pupunta sa iyo. Nakita na natin yan. Doon sa tawag dito yung time na sinabi ng Panginoon kay Peter, i-cast mo lahat ng nets mo. Araw na araw yan. Walang gaano pupuntang isda pero nung sinabi ng Panginoon, kaya niyang utusan kahit na yung tulog na isda na pumasok doon sa net. Walang bagay na hindi kaya ang Diyos. Para bang sinasabi ng Panginoon ganito? Kung magiging supportive tayo at magiging honest lang tayo sa ating tithes, walang imposible sa Panginoon, He will provide every need na kailangan natin. At kung gusto pa natin magsuporta, alam nyo, ang Panginoon kayang-kaya niyang ipulfill yan because He is the owner ng heaven and earth. Amen? Okay? Now, Pastor, kung halimbawa, Pastor, hindi ako maniniwala dyan. Okay lang. Pero ako maniniwala pa rin. Okay lang kung kokonti lang maniniwala. At doon sa mga naniniwala, maniwala tayo. Alam niyo kung bakit? Kasi sa Esther chapter 4 verse 14, tingnan niyo to. Ito ang pinangusap din ng Panginoon sa akin na tuloy lang. Okay? Sa lahat ng programa ng church natin, yung sinabi ko na pag nagpipray tayo patungkol sa youth natin, na makapag-raise tayo ng fund, maraming salamat dun sa mga nagbigay sa youth natin at nagsumuporta sa youth camp. At every time na may pinagpipray tayo for the furtherance of the gospel, kailan sabi sa Esther chapter 4 verse 14, sinabi ito ni Mordecai kay Esther. Si Esther ay nasa position to become a blessing. Si Esther ay may kakayanan siya na magamit ng Panginoon. Pero sabi ni Mordecai sa kanya, for if thou altogether holdest thy peace at this time. Kung hindi ka mag-act, mananatili kang tahimik at wala kang gagawin, then shall their enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. Amen? But thou and thy father house shall be destroyed, and who knoweth whether thou art come to the kingdom for such as time as this. Church, sabihin ko lang ito sa inyo. Hanggat may naniniwala na may kakayanan ng Diyos para suportahan ang gawaing misyon, gagamit ang Panginoon na iba. Kung ayaw mong magpagamit, pwedeng gumamit ang Panginoon na iba. Kung hindi ka magkakaroon ng sold out na magiging ka sa tithes mo, hindi mo ma-experience yung blessing of tithing, pero ipapakita niya sa atin. Meron mga tao na ipapakita ng Panginoon na totoo ang Malakay chapter 3 verse 10 to 12. At ipapakita rin ng Panginoon, magre-raise ang Panginoon ng mga tao na magsusupport sa gawaing misyon. Ako magpipray ako. Kung hindi marireach yung bagay na yan, yung sa faith promise natin, hindi marireach, Lord, allow us na ma-complete namin ito. Kung hindi man, mag-raise kayo from other people. Mag-raise kayo ng mga bagong member na may heart for mission. Mag-raise kayo ng mga member na talagang kahit na pagod na pero faithful pa rin na gagawin yan. At kung ayaw ng iba na magkaroon ng bahagi, alam nyo, kayang-kaya ng Panginoon to raise somebody. Because ang heart natin sa church is to support mission. Gusto kong ipakita ng Panginoon na kaya niyang mag-bless ng mga businesses. Because may mga business na nakadedicated para sa gawain ng Panginoon. Gusto kong ipakita ng Panginoon na may raise ang Panginoon na mga may work na i-bless ng Panginoon higit sa kakayanan ng tao na yun para i-bless ng Panginoon para makapag-support sa mission. Ipagpipray ko ng isang bagay na gagawa ang Panginoon na isang bagay na talagang makikita natin that He can give deliverance, He can give things from other place. Pag hindi tayo kikilos. Amen? Kung huminto ka na magtiwala, kikilos ang Panginoon sa iba. Pero sana huwag kang humintong magtiwala. Amen? 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 Kasi kaya ng Panginoon na mag-raise at sometimes mapapahiya tayo kapag sasabihin ng Panginoon, para sa'yo dapat yan eh. Ikaw dapat yung i-bless ko eh. Kaya lang hindi ka nagtitiwala hanggang ngayon, hindi ka pa rin all out.
Nakakalungkot na may mga iba na hanggang ngayon hindi nagtitiwala sa tithes. Hindi sila naniniwala na kaya silang i-bless ng Panginoon kung sila ay magta-tithes lang na maayos. Na may mga iba na hindi nila kaya mag-sacrifice for mission. Nang nasa isipan nila yung sarili nila, shame on us kapag ang nasa desire natin, alam nyo someday, kung ang desire natin, halimbawa, ayaw ko magbigay sa mission kasi nag-iipon ako para makapunta sa ibang bansa. Para makapag-tour around the world. Mag-ingat ka kasi kahabang nagtutour ka around the world, baka bumagsak yung eroplano dahil ako hindi ko ninais na pumunta ng ibang bansa. Pero nakakapunta ng ibang bansa. Alam nyo, mag-ingat tayo kapag may mga desire tayo na para bang yung tawag dito, yung bang, mga desire ngayon ng mga ano ngayon is mga, tawag dito yung mga bagong mga generation ngayon, marami kayong gustong gawin nyo sa buhay ninyo pero wala ang Panginoon sa buhay ninyo. Marami kayong plano, marami kayong ambisyon pero hindi nyo kasama ang Panginoon sa ambisyon ninyo. I pray na sa bawat isa na binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon ng pagpalain siya, mayroong binibigay na trabaho sa inyo, ilagay ninyo sa pangarap ninyo ang Panginoon. Ilagay ninyo. Hindi ko sabihin ko sa inyo, pag-pray talaga ako na, Lord, kung hindi ma-reach yung ano na yan, then raise some people na ipapakita mo kung paano ka talaga mag-bless. Amen? Amen? We need to pray for more laborers. Pero kailangan natin mag-pray ng mas maraming supporters. Number 2, we give to mission because souls matter. We give to missions because souls matter. Matthew chapter 16 verse 26. Tingnan niyo sa Matthew chapter 16 verse 26. For what is a man? For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Alam niyo ba na ang kaluluwa mo ay mas mahalaga sa kayamanan ng mundo? Alam niyo ba na kung gaano kahalaga sa iyo, tingnan niyo to yung pinaka-point ng Panginoon kung gaano kahalagang tao sa mundo ang kaluluwa mo. Philippians chapter 2 verse 5 hanggang verse 8. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. And being found in as a man, he humbled himself, became obedient unto the death, even the death of the cross. Gaano nag-sacrifice ang Panginoon for one soul, for every souls ng tao. Ang sabi sa Bible, iniwan niya yung langit. Iniwan niya yung kanyang pagiging Diyos, nagkatawang tao. Tinanggal niya lahat ng kanyang mga privileges niya doon sa langit, na buhay dito sa lupa ng napakasimpleng tao. At naging obedient even unto the death of the cross because of our souls. Church, punahin niyo itong maigi. Makita na sana natin ang priority ng Panginoon. Kung ang priority ng Panginoon ay kayamanan, dapat pinanganak siya sa kaharian. Kung ang priority ng Panginoon yung mga bagay na pleasure, sana nung nandito siya sa lupa for 33 and a half years, ang dami niyang ginawa para magkaroon ng pleasure, i-enjoy ang mundo, pero hindi niya ginawa yun. Nakakonsentrate siya sa tao, nakakonsentrate siya sa soul, because isang bagay lang, parang ganitong gusto ko lang maiisip ninyo. Kung anumang bagay na ma-enjoy mo dito sa lupa, wala yan sa kalingkingan pagdating sa langit. Amen? Okay? Wala yan sa kalingkingan pagdating doon sa langit. Parang sinasabi ng Panginoon, ako galing na sa langit. Alam ko ang itsura ng langit, kaya pagdating niya dito sa lupa, lahat ng bagay na gamitin ng diablo na panukso sa kanya, hindi na matutukso ang Panginoon. Why? Mas maganda yung langit. Kaya sinabi ng diablo, nilagay siya sa mataas na lugar, sabi ng diablo sa kanya, lahat yan, nakikita mo yung glory ng mundong ito, ibibigay ko sa iyo.
Simple lang ang sa isipan ng Panginoon. Napakaliit ng mundo kung ikukumpara sa langit. Wala sa kalingkingan yung mga bagay na meron sa mundo. Listen, sometimes nakuhook tayo sa mga things of this world, mga things na gusto natin mangyari, gusto natin bilhin, gusto natin mangyari sa buhay natin. But listen, mas mahalaga ang kaluluwa. Kasi yung mga bagay na nandito sa mundo, mas maganda pa yung nasa langit. Kaya parang sinasabi ng Panginoon, kung ako nag-sacrifice, mag-sacrifice din kayo. Hindi naman hinihiling ng Panginoon na gawin natin exactly yung ginawa niya. But shame on us kung wala tayong sacrifice for the gospel. We enjoy every blessing na binibigay ng Panginoon pero wala man lang tayong ibibigay man lang kahit na ano. Imagine mo yung 10% is tithes lang yan, napakaliit lang yan. Hindi ka pa nga nagbibigay kapag binigay mo yung tithes. Binabalik mo lang yung para sa Diyos. Pero alam niyo ang gusto ng Panginoon? Magkaroon ka lang ng bahagi. Magawa natin yung sinasabi sa Bible na katulad ng isang babae na kaya niyang ibigay yung alabaster box niya. Na katulad nung ano na pinagamit niya yung bagong-bagong kanyang yung kuweba na pinaglibingan ng Panginoon. Na willing silang ibigay lahat katulad ni Zacchaeus. Alam niyo isang bagay lang na kailangan natin makita. Mahalaga ang kaluluwa ng tao. Sino ba tayo para pag-isipan ng Panginoon? Sino ba tayo para gawan ng Panginoon na isang bagay na napakaganda? Sino ba tayo para iligtas? Sa Romans chapter 5 verse 8, ang sabi, "But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us." Namatay si Jesus Christ sa atin kahit makasalanan tayo. Alam nyo, makasalanan lang tayo pero He seek us. Hinahanap niya tayo, niligtas niya tayo. Luke chapter 19 verse 10, palagi na natin ito naririnig. Pero ito lang pinaka-purpose ng Panginoon na pumunta rito sa lupa. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kaya nga nakakalungkot eh. Marami na ngayong tao, even pastor, na naghahangad ng mga material na bagay, pero nakalimutan nilang to seek and to save that which was lost. Ang mahalaga yung kaluluwa. Alam niyo ba kung gaano kasaya ang Diyos every time na mayroong nasa-save na tao? Sa Luke chapter 15 verse 4, naalala niyo yung kanyang parable sa Luke 15 verse 4, "What a man of you having 100 sheep and lose one of them?" Nawala lang yung isa. He will, sabi, "that not leave the 99 in the wilderness?" Iiwanan niya yung 99 just to go after that which was lost. Amen? Hahanapin niya. At once na nakita niya yung lost na yun, when he had found it, he lay it on his shoulders sa verse 5, rejoicing. Gusto ko lang ipakita sa inyo, no? Ang saya-saya ng Panginoon every time na may nasisave. Church, alam niyo, gusto kong, pag-pray niyo to, no? Pag-pray niyo to. Hindi ko alam kung paano natin ito ipag-pray, pero pag-pray natin na meron tayong gagawing event na maraming masisave. Hindi ko alam kung paano. Pero magkaroon tayo ng evangelistic na talagang, yung bang bigyan natin ng kagalakan ng Panginoon. Ng Laloma Baptist Church, may reason ng Panginoon to bless the church because we want a lot of people na masave. But ako, nagpapasalamat, ang daming nasave doon sa youth camp. Karamihan ng mga nasave doon, alam niyo kung sino? Matagal na sa church. Yung feeling save pero hindi pala save. Kasi kapag ang isang tunay na tao ligtas, pinapalo yan ng Diyos pag nagkakasala. Kapag tunay na ligtas, yung evidence of yung salvation, di ba? Pag tunay na ligtas, may Holy Spirit na magkukonvict sa iyo para magkaroon ka ng desire sa mga bagay na patungkol sa Panginoon. Pero kung hindi mo na dinidesire ang Bible, hindi mo na dinidesire yung mga activities sa church, hindi mo na dinidesire ang pagtungo sa church, hindi ka na faithful, mag-isip-isip ka. Something wrong kung wala ang Holy Spirit sa puso natin. Ang Diyos talagang gusto niya lahat masave. Kaya yung even sa church na nagpo-profess na marami na ligtas sa church, kailangan pa rin nating i-preach ang ebanghelyo. Alam niyo kung bakit? Baka meron pa talagang hindi ligtas.
Amen? And God rejoice in every souls na naliligtas. Sana pasayahin natin ang Panginoon for every soul na maliligtas. Number 3, we give to mission because of the Savior's mandate, because souls matters. Third, because of our sacrifice motivates. Okay? Because our sacrifice motivates. 1 Thessalonians chapter 1 verse 7, so that ye have example to all that believe in Macedonia and Achaia, for from you sounded out the word of the Lord not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to Godward is spread abroad, so that we need not to speak of anything. Ang sabi sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 8, alam nyo, dahil sa kanilang example, hindi lang daw ito naririnig sa buong Macedonia, kundi ganun din sa Achaia, and in every place, at even sa abroad, sabi dyan, sa ibang bansa, ibang place, naririnig ang kanilang testimony. Alam isang bagay na dinidesire ng Panginoon sa buhay natin? The Lord wants other churches to witness the grace of God in our church. Gusto ng Panginoon na yung church natin maging testimony. Alam niyo ba ng La Loma Baptist Church, because of our giving, because of our testimony, palagi silang nagsasabi na we are thankful na ano ang La Loma. At may mga ibang place, may mga ibang pastors nga na may dumating nga sa punto na alam niyo yung gusto kong may mga pastors kasi na gusto makapunta sa La Loma na hindi nila kayang pumunta dahil sa pamasahe. Na parang iniisip ko tuloy, parang yung pwede tayong magano yung para bang magano ng ilang pastor na papupuntay natin sa church para mag-observe for 1 week. Kasi gusto nilang makita yung church, gusto nilang makita yung matuto sa mga bagay na naririnig nila. And I pray na sana pagka napunta kayo sa iba't ibang places, makikita ninyo, maririnig ninyo ng La Loma Baptist Church ay ginagamit ng Panginoon to be a motivation sa ibang churches. Yung sinabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1, ito yung sinasabi ng Panginoon na, moreover, brethren, we do you to wit the grace of God. Eh yung word na wit diyan, ibig sabihin witness. Para bang sinasabi, gusto namin makita ninyo yung, ma-witnessan ninyo yung grace of God bestowed in the churches of Macedonia. Once na tayo naging good testimony, maraming mga tao mamomotivate. At sana magpatuloy tayo. Amen? Itong isang bagay na maging courage sa atin. Kung magpapatuloy tayo na magbigay sa mission, it causes much thanksgiving to the Lord. It causes much thanksgiving to the Lord. 2 Corinthians chapter 9 verse 12. 2 Corinthians chapter 9 verse 12, Brad. Okay, sabi dito, for this administration of this service not only supplieth the want of the saints, but is abundant also by many thanksgiving unto God. Alam niyo yung magpapasalamat sila because maraming mga taong magpapasalamat sa Diyos dahil sa ating testimony. Amen? Okay? At ganun din sa ating support sa kanila. Hindi lang yun, sa verse 14. Kung titingnan nyo, sunod-sunod dito, verse 14. Verse 14, hindi lang maraming thanksgiving, and by their prayer for you, which long after you, for the exceeding grace of God in you, it will cause many people to pray for us. It will cause many people to pray for us. Isang bagay na blessing natin dito, once we become example, hindi lang maraming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa atin, kundi maraming magpipray para sa atin. And verse 15, higit sa lahat, ang sabi sa verse 15, thanks be unto God for His unspeakable gift. It also motivates us with God's unspeakable gift. Meron at merong ibibigay na regalo ang Panginoon kung magpapatuloy tayo. Amen? Amen? So bakit tayo nagbibigay? Because the Savior's mandated it. Second is because souls matter. Third, our sacrifice motivates. Then last, our sufficiency is maintained. Our sufficiency is maintained. Sino sa inyo gusto nyong i-supply ng Panginoon yung need? Personally, ako gusto ko i-supply ng Panginoon yung need. Tingnan yung sinabi dito.
Several verses na lang ito, magtatapos na ako. Ang sabi niya sa may Philippians chapter 4 verse 16 to 19. Okay, basahin lang natin ang Philippians chapter 4 verse 16 to 19. For even in Thessalonica ye sent once and again unto my necessity, not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Verse 17. Verse 18, but I have all and abound. I am full having received of Epaphroditus the things which were sent from you. Yung binigay na sacrifice mula sa church patungo kay Apostle Paul, and an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. Tapos sabi niya sa may verse 19, but my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Okay, sino sa inyo kiniklaim ang Philippians 4:19? Ang Philippians 4:19, gusto ko lang sabihin to, no? Brad, mayroon ba nakalagay dyan yung Philippians 4:19? Philippians 4:19 is a prayer from a man of God whom we support in the ministry. Alam niyo ba ang Philippians 4:19 is not a promise from God, kundi ito ay prayer from the man of God na sinusuportahan natin. Ibig sabihin ganito, pinagpipray ng ating merong prayer ang mga tao na sinusuportahan natin. Every time we give, every time we become a blessing, may nagpipray sa inyo para i-support ng Panginoon ang inyong need. As a pastor, as your pastor, ang prayer ko is, Lord, provide mo yung need ng bawat isa so that we could also give sa faith promise. Amen? So may mga tao na nagpipray sa iyo so that God will provide the need. Okay? 2 Corinthians chapter 9 verse 10 pala, no? 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Tatlo kasi ito na gusto kong makita ninyo. 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Balikan ko lang yung, now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food and multiply your seed sown and increase the fruits of your righteousness. Another thing na makikita natin dito, as we give seed to the sower, God through the sower will also provide food for us and multiply our seed. Okay? So kanina makikita natin na may prayer ang man of God. Ito naman, yung sower, binibigyan natin ng seed yung sower, pero nung ginagawa niya, through the sower, God will provide our seed. At the same time, He will increase or multiply our seed. And lastly, 1 Kings chapter 17 verse 14. At i-conclude ko ito sa tatlong bagay sa point number 4. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil until the day that the Lord send the rain upon the earth. Yung kanina, yung sower, pag binigyan daw natin ng seed, babalik din yung seed sa atin at minumultiply niya yung seed. Nagpo-provide siya sa ating need. Philippians 4:19, prayer ng isang man of God para i-provide ang ating need. Ang 1 Kings chapter 17 verse 14 is a promise from God who command us to sustain the need of His servant. Okay? May promise ang Panginoon. Ang promise na yan na hindi mawawalan. Alam yung Laloma Baptist Church, nagbayad tayo sa labo. Sabi ko nga sa inyo, nararanasan natin para tayong widow sa haripat. Magbibigay ang Panginoon, ubos, bigay ulit. Amen? Ganun ang nangyayari sa church natin ngayon. Okay? At gastos lang tayo ng gastos, gawin lang tayo ng gawa kung ano yung kalooban ng Panginoon. Hindi ako nag-aalala. Alam niyo kung bakit? Kasi merong verse 14. Merong 1 Kings chapter 17 verse 14. So number 4, we give to mission because our sufficiency is maintained. Paano i-maintain ng Panginoon yung need natin? A sower who provides food and multiplier of our seed. Doon sa pinaka-last, Brad. Merong sower na kapag binibigyan natin, ipoprovide din yung food natin at imumultiply ang ating seed. A man of God who prays to God to provide for our need, and the God who promise to sustain our needs. Walang imposible, kayang-kaya ng Panginoon na i-provide yung needs natin sa mga reason na yan. Alam yung kailangan lang natin gawin talaga?
magtiwala tayo sa Panginoon. Pag-pray natin, church, pag-pray natin, pwede bang samahan niyo ako sa prayer na to na, Lord, yung faith promise natin is mapulfill natin yung 1,100,000 na yan every month. Simple lang naman yan para mapulfill. Pag-pray natin ang bawat isa na i-bless ng Panginoon. At once na binili na sa'yo ng Panginoon, first, give your tithes. Second, out of your abundance, magkaroon kayo ng bahagi. Mangarap kayo na kasama palagi ang Panginoon, ang faith promise, hindi lang tithes. Okay? Because souls matter. First is because the Savior's mandated. Second, because the souls matter. Because number 3 is, ano yung number 3? Because our sacrifice motivates and our sufficiency is maintained. Okay? Maraming reasons why we give and sacrifice to missions. And I pray na i-desire natin ito. But of course, ang gusto kong emphasize din number 2, ginagawa natin to because of the souls of men. Men? Nangangarap ba kayo na someday gamitin ng Panginoon ng church natin na di ko alam kung paano ito gagawin pero pagpipray ko rin eh. Lord, meron kaming activity na gagawin na yung marami tayong may invite na loss. Evangelistic. Na makapag-pray tayo ng hundreds ay masisave. Alam ko sacrifice ito pero alam ko yan ang way ng Panginoon para i-bless tayo ng Panginoon eh. Basahin nyo sa history. Basahin nyo sa history ng Christianity. Basahin nyo sa history ng Christianity. Kapag ang mga saved naghangad ng kaligtasan ng marami, antindi ng revival. Antindi ng blessing. 40, pangano na natin ng ilang year na tayo? 47? 46. 46 year na this year. Pero kung gagawin natin ito, alam nyo, nakakalungkot ano? Ang pinakamatandang Baptist sa Pilipinas. Alam nyo ba yung pinakamatandang Baptist sa Pilipinas kung saan? Sa Haro, Iloilo. Ngayon, ang nakasulat na, ano na nakasulat? Hindi na Baptist eh. Ano nang nakasulat? Sino yung taga Iloilo dito? Ano yung nakasulat na? Evangelical Church. Nakalagay na Evangelical Church. Tapos nasa gilid na lang nakalagay, the first Baptist in the Philippines. Alam nyo, huwag natin sabihin 47 years na tayo. Baka sa susunod, hindi na Baptist ang pangalan natin pag hindi tayo nag-witness. Amen? At kahit na may mga ibang bad testimony na Baptist, magano pa rin tayo ng testimony natin bilang Baptist dito sa church is for the souls of men, not for the riches of this world. Amen? Church, mangarap tayo na isang bagay. Lord, bless me kasi gusto naming maraming souls na masave. Gusto niyo ba ipag-pray yun? Sama-sama tayo mag-pray. By the way, sa Wednesday, punta kayo dito sa church sa Wednesday. Magkakaroon tayo ng prayer emphasis ulit. Ano yung ginawa natin ng prayer emphasis last time? Gawin natin ulit sa Wednesday. Ano yung ginawa natin ng Wednesday? Yung may preaching. 3 points lang tayo, 3 points. Pero 3 invitation, amen? Amen? Hindi natin gagawin yung regular na service. Kundi may 3 emphasis natin, ipagpipray natin, magpipray tayo. And isang prayer natin is, Lord, i-bless nyo. Ito lang prayer ko sa church, no? And I pray na hindi kayo ma-open sa message natin ngayon. Dahil ang prayer ko lang sa bawat isa is, Lord, i-bless nyo yung bawat isa. Pero habang pinagpipray natin, i-bless tayo. Pag-pray natin na kapag blinas tayo, make sure
ibigay natin yung tithes for the operation of the church. And second, magbigay tayo para sa kaligtasan ng iba through mission or sa mga evangelistic services natin. Amen? Amen? Pagpipray ba natin yan? Pray tayo ha. Pray tayo. Pag pinangiti natin ng Panginoon, ano makakapagpangiti sa Panginoon? Ano magkukos sa Panginoon ng kanyang rejoicing? Every soul's saved. Every soul saved. Kaya sabi nga ni Pastor Doug, may problema ka? Okay? May problema ka? Mag-witness ka. May problema ka? Mag-disciple ka. Ibe-bless ka ng Panginoon. Huwag kang mag-concentrate sa problema mo. Amen? Amen? Lumabas ka. Kuha ka ng gospel tracts, bigay ka ng gospel tracts. Pag natuwa ang Panginoon sa'yo, may blessing ka. Amen? Amen? Pangitiin natin ang Panginoon. Kaya ngumiti na kayo, no? Parang hirap mag-preach dito. Hindi nakakangiti, no? Sana ang Panginoon napapangiti natin sa buhay natin. Amen? Okay? So never forget the reasons why we give and sacrifice for mission, because of the Savior's mandate, because of souls matter, because our sacrifice motivates, because our sufficiency is maintained. So tayo po yung manalangin. Let's pray. Heavenly Father, muli po Panginoon, kami pong muli nagpapasalamat sa inyong biyaya at awa. Lord God, i-bless po muli Panginoon ang aming invitation, kayo pong muli Panginoon na may taas. At dalayan ko po na habang pinag-iisapan namin Panginoon at meditate ang iyong salita, Lord God, I pray Panginoon na kayo pong mag-bless sa bawat isa na naririto. Kayo po Panginoon ang kumilos po. Kayo pong magligtas Panginoon. Alam po namin Panginoon na napakahalaga sa inyo ng kaluluwa. And we need to sacrifice as you sacrifice also, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi po kami maging makasarili. Tulungan niyo kami, Panginoon, na abutin namin, Panginoon, ng mga kaluluwang hindi paligtas. I pray, Panginoon, iligtas niyo po kung mayroon po kami mga bisita ngayong hapong ito or ngayong umagang ito. Dalayan ko po na makita nila that their soul matters to you, Panginoon. Gusto nila, Panginoon, gusto mo na maligtas sila. And I pray, Panginoon, na sila po ay tunay na makakilala sa inyo. At ganun din po, i-bless pang bawat mananampalataya that we will desire the salvation of the lost. That we will have this desire, Panginoon, na i-bless kami para maging blessing to reach out the lost. Ito na po aming samodalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.